Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga listener ng ating channel. Itong kwentong ito ay galing kay Jerry, isang estudyante. Simulan na natin. Nalimpungatan ako sa ingay ng sirena ng pulis. Kung pagbabasihan ng tunog, ito ay nasa ilang metro lamang layo mula nito sa bahay namin. Agad akong bumangon sa aking kama at sinilip mula sa aming bintana ang kaguluhang nagaganap sa labas. Tanaw na tanaw ko ang ilang sasakyan ng pulis na nakahinto sa may playground. Naroon din ang ilang mga kapitbahay namin at tila may pinapanood na palabas. Nagulat pa nga ako at binuksan ni mama ang pintuan ng silid ko. Baka sa mukha niya ang pag-alala. "Go back to your bed now," utos ni mama sa akin. Tinungo niya ang aking bintana at sinara. Hinatak niya ang kortina na parang takot at takot na may sumilip na araw papasok sa aking kwarto. "Ma, bakit may pulis sa playground?" Tanong ko sa kanya. "Stop asking and go to your bed. Masyado pang maaga." Balisang balisa si mama na para bang ilang sandali lang ay may mangyayaring masama. Pero kahit anong pilit kong matulog noong araw na iyon, ay hindi na ako makatulog. Hinintay ko na lamang ang oras na tatawagin ako ni mama sa baba para kumain at pumasok sa eskwela. Maya-maya nga ay tinawag na ako ni mama para magalmusal. Bakas pa rin sa mukha niya ang takot na parang may nangyaring masama. Hindi na ako nakapagpigil at inulit kong tinanong sa kanya, "Ma, bakit may pulis sa labas? May inaayos lang sila sa playground. Kumain ka na lang at kumain. Tigilan mo ng pagtatanong. Baka mahuli ka pa sa school." Sermon ni mama sa akin. Nagmandali na nga akong kumain at matapos iyon ay nagsimula ako ng igayak ang sarili ko papasok sa eskwela. Ilang minuto pa nga ay dumating na ang service ko na maghahatid sa akin papuntang paaralan. Isa yung maliit na shuttle bus. Nililibot noon ng lugar namin at isa-isang sinasakay ang mga estudyante. Bago pa ako sumakay sa loob, ay agad na kinausap ni mama ang driver ng shuttle bus. "Mang Rene, siguraduhin niyo pong may uwi niyo ang bata sa oras, ha. Huwag niyo na ho silang palaruin sa school." Matapos iyon ay bumaling si mama sa akin. "Jerry, umuwi ka pagkatapos ng school, ha. Huwag na kung saan-saan pa pupunta." Tumango na lamang ako at tuluyan ang sumakay sa shuttle bus. Pagsakay ko pa lang ay hindi mo na may tatanggi ang dahilan ng pagkabalisa ni mama dahil sa dalawang yaya na nag-uusap ng malakas. Wala itong pakialam kung may mga batang nasa harapan nila at naririnig ang usapan nila. Nagkukwento ang isang yaya. "Pinuntahan ako kahapon ng yaya ni Julius. Gabi na kasi, hindi pa umuwi. Sino ba namang makakaisip na patay na pala ang bata?" Kwento ng isang yaya na may halong takot at kaba. Balita ko masyado daw karumal-dumal ang ginawa ron sa bata. Ginawa pa raw parang baboy ang katawan. Diyos ko, sino kayang matinong tao ang nakakaisip ng ganun? Wika naman ng isang yaya. Kaya ako, sinasamahan ko agad ang alaga ko. Hindi natin masabi, baka may mamamatay tao pala sa lugar natin. Nakakatakot. Si Julius, siya ang may tuturing kong pinakamalapit kong kaibigan sa lugar namin. Kaklase ko siya
at kababata. Iyon pala ang dahilan ng pagdating ng mga pulis sa lugar namin. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Hindi ako makapaniwala. Nananatiling malalim ang isip ko sa buong araw na iyon. Kasi sa loob ng classroom ay tahimik lang ako. Hindi na rin ako pinapansin ng mga guro dahil ganoon din naman ang pakiramdam at ang karamihan sa amin. May punto pa nga na naiiyak si Ma'am Dizon dahil sinasabihan kami na namayapa na raw si Julius. Natapos nga ang araw ng eskwela at gaya nga ng inaasahan ay wala nang inaksayang oras si Mang Rene at agad kaming pinasakay sa shuttle bus. Kung dati-rati ay hayaan niya muna kaming maglaro o magmerienda, ngayon ay mahigpit siya sa amin. Isa-isa niyang binababa sa bawat bahay ang mga bata na halatang inaabangan na ng kani-kanilang mga magulang sa kanilang tahanan. Kung hindi naman ay sasandaling ibababa ni Mang Rene para ihatid ng personal ang bata sa loob ng bahay kasama ng bantay nito. Ganon din ang naging eksena at naganap sa bahay. Malayo pa ay tanaw na ako ni Mama sa labas ng bahay at inaantay ako. Pagbaba ko ay agad akong pumasok sa bahay habang si Mama ay kausap si Mang Rene at nagpapasalamat. Binato ko ang bag ko at agad nagbihis ng pambahay. Aktong tatakbo ako sa labas ng bahay upang pumunta sa may playground, ngunit pinigilan ako ni Mama. "Jerry, bawal lumabas ng bahay ngayon." Sa tono ng panalita ni Mama at pagtawag sa akin, halata akong galit siya at seryoso. Hindi na ako nakipagtalo at umakyat na lamang sa kwarto ko. Bakit ba ginagawa kasi nila napakalaking bagay ang nangyari kanina? Hindi naman siguro mangyayari sa akin ang nangyari kay Julius. Pumasok ako sa kwarto at muli ako nag-isip. Hindi talaga ako makapaniwala. Lahat na yata ng tanong sa isip ko ay nagawa ko na. Bakit? Papaano? Sigurado ba sila? Paano nila nakita? Tama kayo sa iniisip nyo. Ako ang nagtago ng labi ni Julius. Balikan natin ang pangyayari. Uwian namin noon. Naglaro kami sa playground. Hindi ko rin masyadong maipaliwanag ang nagawa kong iyon dahil hindi ko rin intensyon na gawin yun sa kanya. Siya nga ay kababata ko at classmate ko pa. Lagi kami magkasama. Ang pangyayari nyon ay bigla na lamang nangyari na parang nawala ako sa sarili ko. Habang naghahabol lang kami, ay naitulak ko siya ng sobrang lakas at tumama ang ulo nito sa isang matigas na bato. Nang mangyari iyon, ay talagang nagulat din ako at nahulasan sa pangyayari. Nang makapag-isip-isip ako kung paano ang gagawin ko, may bukas na drainage sa subdivision namin malapit sa pinangyarihan. Hinata ko ang kanyang labi at hinulog doon. Hindi ko man gustong gawin yun, pero wala akong choice. Dala ng kaba na parang merong bumubulong sa aking isip na yun ang gawin ko. Matapos ngayon ay parang wala lang nangyari sa akin.
Hindi ko nga matanggap ang nangyari na yun. Kaya kahit anong pag-iisip ko, hindi ko matanggap sa sarili ko na ako ang nakadisgrasya at nakapatay sa aking kaibigan na si Julius. Hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa rin ang aming subdivision tungkol sa karumal-dumal na nangyari. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ako ay isang bata na nag-i-enjoy lang sa buhay at naglalaro kasama ang aking kaibigan. Hindi ko rin may paliwanag ang pangyayaring yun. May masamang elemento na bumubasip ko na hindi ko nakontrol at sinunod ang sinasabi nito.